So good morning guys. Sabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ko sa araw na ito ngayon. Nagpakita ang sample sa inyo, prueba tungkol sa pag-alagaan ng manok. Sa sarili natin binibreed na ginagawa natin mga panglaban. Una sa lahat, bago ko ipagpatuloy ang topic natin ngayon tungkol sa pagsubaybay sa ating manok mula diol pa hanggang sa pwede nang ilalaban. Magpasalamat muna ako sa inyong lahat, sa aking subscriber. Maraming salamat talaga sa inyo nga lahat na nag-subscribe na sa akin. Sa hindi pa, paki-subscribe din, paki-follow, paki-sabi ang mga videos ko na mai-upload dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Kasi sa dyan lang na paraan, sa pagpanood sa ating kapwa, mahilig mag-alaga ng mga manok, mahilig sa industriya sa sabong, mayroon talagang kahit kunti man lang mapulot o matutunan sa akin tungkol sa pag-alaga ng manok natin, ginagamit natin sa labanan sa mga sabungan plastic. Ito na siya kasabong ang sinasabi ko sa inyo. Ipagpakita ko sample sa inyo sa pag-alaga ko. Nandito ako ngayon sa grahe namin, dito sa may gate sa likod ko, may mga sakyan na madaan yan. Ito na siya yung pinakasampung prueba ko sa inyo. Kung magaling tayo, maayos lang mag-alaga ng sisiw, ang bilis masiglas yan. Wala pa isang buwan ito na ang old na pinakita ko sa inyo, na tinawag sa akin kaibigan na magsasabong din na white foot sir, process niya sa high action black. Ito na siya, ang bilis naglaki. Ganito ang sinasabi ko sa inyo mga baguhan pa lang, ang naka-advantage talaga, kaya ako mahilig talaga akong hindi ako bumibili ng mga manok sa saan-saan lang. Kasi ganito, di old pa lang kinukuha ko, masubaybayan ko na kung anong mga pangatawan siyang mayroon siya na hindi siya magiging sakitin hanggang pagdating niya sa pwede na ilaban pagdating ng 18 months pataas. Yan ang pinaka-advantage sinabi ko sa inyo sa hindi bumibili tayo manok. Pero okay lang naman yan kayong bumibili lang manok dahil wala kayong panahon kaya walang lugar na makapag-breed. Okay lang yun, basta ang bibilhan nyo yung tapat na nag-breed ng manok, nag-ibinta ng manok, tapat na magsasabi ng totoo kung anong klaseng rigid na mayroon siya na pagkaorin sa isang kamanok na ibinta sa inyo. Pagaya sa akin, bigyan ko kayo example. O iba, kapag ang isa kamanok ko, ulit ko na ito kung sisiw pa lang sakitin, hindi ko na pinagpatuloy yan sa pagpalaki. Hanggang pagulangin ko pa, hindi na. At saka hindi ako nagbibinta ng sakitin na manok na mula pagkasisiw hanggang paglaki. Kasi, alam nyo ba, kahit ano ka-quality yan, kahit anong linyada pa yan, kagaling na mo bato o palo, pero pagdating talaga yan sa medyo palalimay na sa sugat, halimbawa sa basahan nga labanan, luging-lugi na kasabong yan. Argabyado na tayo dyan sa labanan yan, totoo. Kasi lamang talaga sa panalo ay katalo ang ano nga hindi sakitin katulad nito. Naglaking iod pa lang, nasubaybayan ko hanggang pagdating nito ng 11 months hindi sakitin. Iyan ang pinakamatibay na dapat natin gawin talagang mga paglaban. Ulit ko to sa inyo kasi wala sa quality sa manok talaga, sa totoo lang. Wala sa ka-imported yan. Paano kung imported naman yan, naglaking sakitin? Ang mistisuhin kung naglaking sisiw pa lang, malusog ang pangatawan hanggang pag-edad niya na ng 2 taon o 3 taon. Kung ang Texas mo, ang quality mo, kung mahina ang baga, kasi sa totoo lang, obserbado na ko niyan. Dahil nagpakatay na ako ng manok na may laking may hala, kaya na-obserbahan ko na, kaya hindi ko na pinagpatuloy ngayon. Karoon na ng mga halak-halak,
ginamot-gamot ko lang sa matagalan kong pagagamot, gumaling, babalik, hanggang hitry ko og pakatay, nipabiak ko ang katawan. Sa totoo lang, ang kabilang baga, sa totoo yan, hindi na normal. Puti na ang kabilang baga, kabila na lang ang gumagana. Kaya doon na mahina na talaga pagdating yan sa magkapagod-pagod ang manok. Ang dalawang palo lang yan, 3, 4, wala na paglampas niyan, hindi makapatay sa kalaban. Sigurado ang talo na tayo niyan, kaya hindi ko na pinagpatuloy yun. Nga palakihin ko pa ang sakitin. Pinakasampol, yung process ko ng i-cross ko ang limon at saka Peruvian. Okay sana naman, ang galing maglaro, pero nagkaroon ng sakit-sakit yun. Pumo, bago ko nga palahi, process ko ng Peruvian at saka limon. Kulay pulas yan, hindi itim ha, kasi ang tinawag ko Peruvian na babae kong ginagamit, yung tawag o Camilo na Peruvian, yung itim. Ni pares ko sa limon to, nagkaroon ng anak na pula, kakulay sa limon. Kaya ang nanghinayang ako, kaya nitsagaan ko talaga siya palakihin, ni gamot, ni ginamot ko lang kahit sakitin. Pero noong pagdating niya ng 1 taon na, magkasipon, bahalak, mawala, gamutin ko, babalik-balik, hanggang na-desisyonan ko na lang na itry kong pakatay, parang maobserbahan ko talaga, malaman ko kung ano talagang diferensya sa katawan niya na mayroon siya. Yan nga, ang baga, kabila niya, puti na. Dahil ito kasabong, yan ang pinakaayaw ko na talaga nga sasabihin sa inyo nga, yan ang pinaka-reject ko talaga nga sakitin. Di balis, ulitin ko sa inyo, reject, maliit ang katawan, mababa, mga kabig-kabig lang yan, okay lang yan. Huwag lang naman talaga yung piking-pikik na, hindi na talaga po pwede yan. At saka yung tinawag nga, may manok talagang sabihin kasi sa iba na nanalo na daw. Baldado, pakpak. Isa rin yan kauri sa manok. Parang ano ko na lang dito, sasabihin ko na sa inyo, ibigay ko na, i-share ko na sa inyo na mga baguhan pa lang. May linyada sa manok, yan tandaan nyo. Kahit ano ka-quality. Kaya subok na ako niyan. Baka magkamanok kayo niyan. Pag ibibitaw mo nga mga stag pa, madaling mabalian ang pakpak. Sa pagbitaw pa lang, okay lang. Pero kinabukasan, doon mo na maramdaman na laylay ang pakpak, tumitigas na. O, kung sa iba yan, sasabihin naman nila na ibibinta lang niya yan sa inyo, sabihin na, pwede pa, makalipad lang ng mataas, kasi nanalo na daw, napakpakan lang. Karamihan yung mga dahilan, pero ako, kabisado ko na yan. Kapag ang manok kung talagang natamaan ng tariog na palda yan, okay lang yan. Hindi lang yung sa bitaw siyang napilayan. Kasi kung napilayan sa bitaw, titigas yan. Tapos, kung mabuti pa kung mabali ang buto, itong buto dito, mabali, bubukol man yan, pero okay pa rin yan. Di lang yung parang naugatan lang yan, titigas lang ito, di na maganyan ang pakpak niya. O karamihan yan ang nangyayari sa aking linyada ng mga manok dati. Kaya niwala ko yun, pinakatay ko yung mga inahin na yan kasi ilang bisis na yun. Ang galing sana kasi mga nakrusis ng ano yun, Boston Sweater. Ang pinagalingan noon, Boston Sweater ang pagkakrusis. Sa isa ko rin kilalang magsasabong kasi ang anak niya nasa ibang bansa din, yan nakakuha ng mga Boston na yun. Di-crusis namin sa sweater. Yan totoo. Kasi ako, obserbado ko, nakapagpalaki ko kahit sa kanyang materialist dahil ako utusan niya dito sa, kung sino nakaalam sa inyo dito sa pagpisaan sa may Quezon Ave sa Pamprit. Doon dati siya nagpapisa. Ako'y utusan niya pagkukunin ko na ang mga sisiw. Kung minsan, tambak na siya sa mga sisiw, ako na ang nag-alaga, nagpalaki. Hati kami. Oh, kayang doon ko na-experience yung mga manok na yun na ilang bisis talaga nang hinayang ka dahil ang galing na galing. Minsan 1 taon bago magkaroon, pag ibitaw mo, titigas ang pakpak. Mayroong linyada talaga sa manok. Pero yung gilinyada ko ngayon, kahit anong bitaw na bitaw mo, halimbawa, ispar,
Wala kong disgrasyang tumigas ang pakpak. Nasa linyada sa manok yan kasabong yan totoo kayo mga baguhan ko lang. Mayroon talagang manok na ganun. Sa totoo lang. Maniwala kayo sa hindi. Darating talaga sa inyo yan. Makakuha kayo ng linyada na isalpok nyo lang. Magtaka kayo. Titigas lang ang pakpak. Yan ang isa rin kalinyada sa manok na inayawan po sa Diyos. Kahit ano kagaling, kahit ano kalahing imported. Mayroon talaga yan. Yan ang mga manok na tinawag nito nga hindi talaga matibay na gawing panglaban. Mga ano lang yun, tawag nito. Pero nagpanalo lang din yung hindi mapakpak, hindi sira sa bitaw ang pakpak. Magpanalo lang din. Kailang ang daming sayang. Kasi mayroon akong pinauwi na sa probinsya, sa Negros, kasi sa bayaw ko. Ang ganda nga manok, kondisyon ko nilalaban, misalpo ko lang, kinabukasan din. Laylay na ang pakpak. Tigas na may gloves naman. Yan ang totoo. Tapos mayroon din ako nga gibrogkak din na linyada ni noon. Ibrogkak ko nga sweater na sweater talaga, pungka na pungka. Ibrogkak ko siya. Ang kabitawan ko rin, binalian din yung pakpak. Yan ang totoo na nangyari sa pagmamanok ko, na obserbasyon ko. Sana may mapulot o matutunan kayo sa umaga na ito ngayon sa akin mga kapwa ko mahilig mag-alaga sa manok at hindi sa sabong. Hanggang dito muna ako, bukas naman uli. Hayaan nyo, dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, ipangako ko sa inyo, tuparin ko yun na unti-unti kong i-share ang aking kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok. Hanggang dito muna ako, maraming salamat, thank you talaga sa inyo na lahat. Bye-bye.